Hi, salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Kabanata 4601. Nang makitang inatake sila ng mga sundalo, galit na inactivate ni Daryl ang kanyang internal energy, na siyang nagpalipad sa mga ito. Pagkatapos, sumigaw siya ng malakas. Kay Morticia, bilasan mo. Ayoko, mamatay din naman ako kaya. Lalaban na ako. Walang ano-ano mapusok na inactivate ni Morticia ang kapangyarihan ng kanyang Fiend Soul, at lumipad siya. Gulat na gulat si Master Mag-Era at mga sundalo nang maramdaman ang kapangyarihan ng Fiend Soul. Kaya, naman pala hirap na hirap silang hanapin. Tinago mo pala ang Fiend Soul mo at mayroon ka pang kakuntsaba. Wala ka ng mga kasama at sinisigurado ko sa'yo na hindi ka na makakatakas sa pagkakataong ito. Mamamatay ka na. Pagkatapos magsalita, sinugod ni Master Mag-Era si Morticia. Hindi inaasahan ni Daryl ang ginawa ni Morticia. Bakit masyado siyang pabigla? Bigla, hindi pa nga siya nakaka-recover ng maayos. Anong laban niya kay Master Mag-Era? Hindi kayang hayaan ni Daryl na makita si Morticia na matalo na lang ng ganon. Ganon kaya nilabanan niya ang mga sundalo at pumagitna siya kina Morticia at Master Mag-Era. Imbes na si Morticia, si Daryl ang nakalaban ni Master Mag-Era. Pareho silang malakas kaya mahirap sabihin kung sino sa kanila ang mananalo. Hindi makapaniwala si Master Mag-Era. Hindi niya inaasahan na ganun kalakas si Daryl dahil mukha lang itong ordinaryong tao. Bilang Lord General, manggilan-ngilan lang sa Godly Region ang may kayang umilag sa mga atake niya. Paano pa kaya ang mga taga-9 Mainland? Pero ang lalaking ito, walang kahirap-hirap na umiilag at lumalaban sa kanya. Maging si Morticia ay hindi rin makapaniwala habang pinapanood si Daryl. Sobrang lakas niya. Nang makita ni Daryl na nakatulala si Morticia, muli siyang sumigaw. Tumakbo ka na. Ako nang bahala kay Master Mag-Era. Bilasan mo. Kapag hindi ka pa umalis, pareho tayong malilintikan. Kung naka-recover lang sana si Morticia, hindi siya matatakot ng ganon. Isa siya sa 12 Fiend Master, pero dahil sa pinsala sa kanya ng Talisman Amulet, sobrang nanghina ang katawan niya at kung hindi siya aalis, magiging pabigat lang siya kay Daryl. Bandang huli, napagdesisyonan ni Morticia na sundin si Daryl. Itinaas niya ang kanyang kamay at nagpakawala ng kulay asul na apoy na siyang nagpa-atres sa mga sundalong nakapaligid sa kanya. Pagkatapos, nagmamadali siyang tumakbo papalayo. Nang makita yon ni Daryl, nakaluwag siya ng maluwag, habang si Master Mag-Era naman ay galit. Nagalit at gusto niya itong habulin. Pero hinaranggan siya ni Daryl. Aalis ka. Akala ko ba gusto mong makipaglaban? Lord General, nandito ako. Bakit babae ang gusto mong patulan? Mamatay ka na. Galit na. Pinalmatak ni Master Mag-Era si Daryl. Isang malakas na pagsabog ang naganap. Tinignan ng masama ni Master Mag-Era si Daryl. Daryl, huwag ka nang panggap. Ikaw lang naman ang kilala. Kung may kapangyarihan ng Red Lotus Fayette, sa nakalipas na libo-libong taon, si Daryl lang ang kilala ni Master Mag-Era na nagtataglay ng kapangyarihan ng Red Lotus Fayette. Kaya kahit na nakasuot ito ng mask ay nakilala niya ito. Kahit na nabuking na siya, hindi kinabahan si Daryl. Haha, ang galing mo talaga. Kaya hindi ako nagtataka kung bakit ikaw ang guardian ng Godly Region. Hindi ka madaling maloko. Dahil wala na si Morticia, wala na siyang dahilan pa para magpanggap. Daryl, pinagkatiwalaan kita. Bakit ka pumanig sa mga Fiend? Kabanata 4602. Kumampi sa mga Fiend. Master Mag-Era, naririnig mo ba ang sinasabi mo? Sabihin mo nga sa akin kung anong tawag sa ginawa ng Godly Region sa akin. Kung hindi dahil sa akin, hindi nyo matatalo ang Fiend Race, at ako rin ang dahilan kung bakit naibalik sa inyo ang Fairy Soul ng Ancient Ancestor. Pero anong ginawa nyo sa akin? Hindi nangga kayo. Nagpasalamat, kinulong niya pa ako. Kaya kung may taksil man sa atin, ikaw yun. Sobrang nakakapanindig balahibo ng mga salitang binitawan ni Daryl. Biglang nahiya si Master Mag-Era nang
Marinig ang mga sinabi ni Daryl. Tama, ang lahat ng sinabi nito. Kung hindi dahil dito, hindi nila matatalo ang Fiend Race. Huminga ng malalim si Master Mag-era. At kalmadong sumagot kay Daryl, alam. Kung nagkamali ang Godly Region sa'yo, wala naman talaga sana kaming planong parusahan ka dahil sa mga nagawa mo. Pero tumakas ka, at ngayon nakipagkampihan ka pa sa isang Fiend Martyr. Sobrang seryoso ng itsura ni Master Mag-era, pero kumpara kanina, mas kalmado na siya ngayon. Natawa si Daryl, bahala ka sa buhay mo. Tinulungan ko siya dahil siya na lang ang natira sa mga Fiend. Malaki naman ang napatunayan ng Godly Region ha. Bakit kailangan niyo pa siyang patayin? Kumunat ang noo ni Master Mag-era at pasinghal na sumagot, Daryl, wag ma. Nang sayangin ang oras ko. Sumama ka sa akin sa Heaven Emperor nang maparusahan ka. Nagulat si Daryl, at masayang nagtanong, si Oren na ba ang bagong Emperor? Kung si Oren nga ang bagong Emperor, mas magiging madali ang lahat para sa kanya. Bukod sa ito ang master niya. Sobrang bait din ito kaya hindi siya magdadalawang isip na pakinggan ang anumang sabihin nito sa kanya. Si Oren, kumunat ang noo ni Master Mag-era, ano namang kakayahan ni Oren para maging Emperor? Ang nakaupo ngayon sa Heavenly Imperial Palace ay walang iba kundi si Prince Otton. Kung sumakay lang sana si Master Mag-era, walang pagdadalawang isip na sasama si Daryl sa kanya, pero nandagan siya sa posisyon niya at hindi siya nagsinungaling. Nagulat si Daryl at tinitigan si Master Mag-era, ang pagkakaalam ko, habili ng kamahal na si Prince Oren ang sunod na magiging Emperor. Bakit ka sumuwi? Galit na galit si Daryl. Kung may karapat, dapat man na maging Emperor, si Prince Oren yun, pero sobrang baba ng tingin dito ng Godly Region. Oo, mabait si Prince Oren, pero kung ikukumpara sa abilidad ni Prince Otton, wala siyang laban, kaya nagkasundo kaming lahat na si Otton ang mas karapat dapat na maging Emperor. Habang sinasabi yon ni Master Mag-era, nasa salita din siya dahil alam niya sa sarili niya na mas karapat dapat talaga si Prince Oren na maging Emperor, pero dahil para sa kinabukasan nila ng asawa niya, ang magagawa niya na lang ngayon ay ang lokohin ang sarili niya. Naramdaman ni Daryl na taliwas sa mga sinabi ni Master Mag-era ang totoo nitong nararamdaman kaya natawa siya. Mas malakas si Otton kaysa kay Oren. Haha, seryoso ka ba? Ang taas ng tingin ko sa'yo Master Mag-era, pero ganyan ka pala. Umiling siya at nagpatuloy, umamin ka na ginawa mo yun kasi gusto mong ikaw ang maging Emperor. Kumunat ng sobra ang noo ni Master Mag-era, sobra naman ang sinabi ni Daryl pero halos ganun din talaga ang totoo niyang plano, pero wala siyang balak na umamin kaya huminga siya ng malalim at pinilit niyang magmukhang kalmado. Daryl, ang dami mo masyadong dada, sumama ka na sa akin. Pinapangako ko sa iyo na sa pagkakataong ito ay ipagtatanggol kita sa Emperor kaya wag kang matakot. Kabanata 4603. Sa totoo lang, wala naman sana talagang planong magpakumbaba si Master Mag-era kay Daryl, pero dahil taglay nito ang kapangyarihan ng Red Lotus Fayette at ni Empress Nua, alam niya sa sarili niya na wala siyang laban dito. Umiling si Daryl, Emperor mo yun, hindi sakin kaya wala akong obligasyon. Napuntahan siya, may sasabihin ka pa, ba? Kung wala na, aalis na ako. Pagkatapos magsalita, biglang tumalikod si Daryl para umalis. Noong puntong yun, sobrang nabastusan na si Master Mag-era kay Daryl kaya galit na galit siyang sumagot, Daryl, wala kang utang na loob. Ang bait-bait ko sa'yo, ano pa bang gusto mo? Bakit ba kailangan mong kalabanan ang Godly Region? Lumingon si Daryl at tinitigan si Master Mag-era ng diretso sa mga mata. Nasa akin na lang kung gusto kong kalabanan o hindi ang Godly Region. Wala ka nang pakialam dun. Oha, masyado naman at ang mataas ang tingin mo sa sarili mo. O sige, dahil bastos ka, wag mo akong sisihin sa gagawin ko sa'yo. Muling sinenyasan ni Master Mag-era ang mga sundalo, huliin niyo ang kriminal na to. Pagkatapos magsalita, bumalik si Master
Mag-ere sa kanyang karwahe. Alam niya, sa sarili niya na hindi niya ito kayang talunin sa ngayon kaya ang pwede niya lang munang gawin ay ang ipahuli ito sa mga kasama niya at sa kanya ito lalabanan kapag mas lumakas na siya. Libo-libong mga sundalo ang sumugod kay Daryl, pero hindi siya natinagat. Inactivate niya ang kanyang internal energy. Sa tuwing susuntok siya sa hangin, 12-12 na ang mga sundalong tumitilapon. Pero sa sobrang dami ng mga ito, medyo maraming oras din ang gugugulin ni Daryl kung ganun lang ang gagawin niya. Hindi niya namalayan, may isang sundalo ang umatake sa kanya mula sa likuran at sinaksak siya kaya napasigaw siya sa sakit. Nang makita ni Master Mag-ere ang nangyari, bigla siyang nabuhayan. Daryl, hindi ka na makakaalis kaya sumama ka na sa akin. Hindi sumagot si Daryl at nagpatuloy lang siya sa pakikipaglaban sa mga sundalong nasa harap niya. Hindi nagtagal, may muling sumaksak sa kanyang binti, kaya biglang bumagal ang kilos niya. Nakita yon ni Master Mag-ere na magandang pagkakataon, kaya walang pagdadalawang isip siyang lumipad papunta kay Daryl. Daryl, ayoko sanang kalabanan ka pero masyadong matigas ang ulo mo. Pagkatapos, inilabas niya ang kulay ginto niyang espada. Mula noong nakuha niya ang titulong Lord General, pinagawan ni Prince Oten ang espadyang yun para sa kanya. Ang espadang yun ay gawa sa Stardust quartz ng Godly Region kaya sobrang makapangyarihan nito, at kumpara sa Hurricane Thunder Sword ng 9 Heaven Emperor, di hamak na mas malakas ito. Biglang nahati ang kalangitan. Ang sky-splitting skill, itinutok ni Master Mag-ere ang espada kay Daryl. Lumabas ang Golden Spear Shadow na may habang mahigit 100 metro. Gawa ito sa kapangyarihan ni Master Mag-ere. Nang sandaling lumabas ang Golden Spear Shadow, biglang lumamig ang paligid at ginino ng sobra si Daryl. Gulat na gulat si Daryl sa nangyari dahil sa dalawang rason. Una, matagal niyang alam na malakas si Master Mag-ere, pero ngayon ang kauna-unahang pagkakataon na nakita niya itong gumamit ng isang ultimate technique at hindi niya inaasahan na sobrang lakas nito, at pangalawa, hindi siya makapaniwala na talagang ginamit ni Master Mag-ere ang pagkakataong injured siya. Dahil dito, sobrang kinabahan si Daryl. Kabanata 4604. Medyo marami nang napakawalan si Daryl na internal energy, dagdag pa ron ang injury niya sa likod at sa binti, kaya unti na siyang nawawalan ng balanse. Habang iniiwasan ang mga pag-atake ng mga sundalo, ngayong biglang lumamig ang paligid, parang hinihigop ang lakas niya. Maging ang mga sundalo ng Godly Region ay natigilan din ng maramdaman kung gaano kalakas ang ultimate technique ni Master Mag-ere. Isang maling galaw nila ay siguradong magpipir-piraso sila. Halo-halo ang naramdaman ng mga ito. Kawawa naman si Daryl. Anong kawawa? Ang yabang kaya niyan. Dapat lang naturuan siya ng leksyon ni Lord General. Tama, sa pananaw ng mga sundalo, malabo nang makaligtas si Daryl sa ultimate technique ni Master Mag-ere, lalo na at injured pa ito. Habang papalapit ng papalapit ang Golden Spear Shadow sa kanya, pabilis ng pabilis ang tibok ng puso ni Daryl hanggang sa may bigla siyang naalala at napangiti. Siya, bakit niya nga ba nakalimutan ang bagay na yun? Walang pagdadalawang isip niyang binuksan ang pendant ng kwintas niya at isang malaki at makapangyarihang nilalang ang lumabas mula rito. Ang Wild Fury. Wild Fury, ikaw nang bahala sa kanya. Masayang utos ni Daryl nang makita niya ang Wild Fury. Umungol ang Wild Fury at walang pagdadalawang isip na sinugod ang Golden Spear Shadow. Hindi nagtagal, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa paligid. Gulat na gulat si Master Mag-ere at ang mga sundalo sa nasaksihan nila. Sobrang lakas. Sandali, yun ang kapangyarihan ng apat na evil beast. Tama. Noong nakipaglaban ang 9 Heaven Emperor sa Devil-Sealed Mountain, hindi nakasama si Master Mag-ere dahil injured siya noong mga panahon na yon. Kaya hindi niya nakita ang Wild Fury. Pero nabalitaan niya kung gaano ito kalakas. Hindi niya inaakala na makukuha rin ni Daryl ang evil beast, at hindi niya ikakaila
Sobrang lakas nito. Nang mahimasmasan si Master Mag-era, tinitigan niya ang Wild Fury at sinabi, Wild Fury, nakalimutan mo na ba kung paano ka nakulong sa Infernal Shadow? Prison, bakit mo tinutulungan ang isang kakampi ng mga Fiend? Ngayong natalo na ng Godly Region ang mga Fiend, hindi ka ba natatakot sa pwedeng mangyari sa'yo sa pagtulong mo? Sa lalaking yan, sobrang nakakatakot ang tono ng pananalita ni Master Mag-era, pero hindi nasindak ang Wild Fury. Umungol ng malakas ang Wild Fury at tinitigan si Master Mag-era. Wag mo akong tinatakot-takot dyan. Wala akong pakialam kung gaano kalakas yang sinasabi mong Godly Region. Ang alam ko lang ay nakulong ako ng sobrang tagal sa Shadow Prison at ang Master ko lang ang nagligtas sa akin, kaya ang kaaway ng Master ko ay kaaway ko rin. Sobrang nakakatindig balahibo ng boses ng Wild Fury. Hindi nga siya natakot kay Archfiend Antigonus, kay Master Mag-era pa, kaya galit na galit si Master Mag-era. Sobrang bastos at walang kinakatakutan ng Wild Fury. Walang intensyong magsayang ng oras. Ang Wild Fury, itinaas niya ang kanyang mga kamay at nagliwanag ang kalangitan. Sobrang nakakatakot ng eksenang yun. Sinubukang umilag ni Master Mag-era, pero huli na ang lahat, kaya itinaas niya ang hawak niyang gintong espada para pigilan ang pag-atake nito, na sinundan ng isang malakas na pagsabog. Sobrang namutla si Master Mag-era matapos siyang tumilapon. Kabanata 4605. Nakanginti lang si Daryl habang pinapanood ang nangyayari sa harap niya. Saktong-sakto ang pagtawag niya sa Wild Fury. Hindi may kakaila na sobrang lakas talaga ng Wild Fury na kahit si Master Mag-era ay hindi rin ito kayang labanan. Kita niya kung gaano katikat ang mga kasama nitong sundalo. Hindi maipaliwanag ang lakas ng Wild Fury, pero si Master Mag-era ang guardian ng Heavenly Imperial. Paanong tumilapon ito sa isang atake lang Wild Fury? May iba sa mga sundalong nandoon ang nakita kung gaano kalakas ang Wild Fury noong nakipaglaban ito sa Devil-Sailed Mountain, pero gulat na gulat pa rin sila nang makita nilang tumilapon si Master Mag-era. Pinilit ni Master Mag-era na tumayo. Galit na galit siya. Hindi pwede ang nangyari. Siya ang Lord General at paano na lang siya rerespetuhin ng iba sa oras na kumalat ang balita ends natalo siya ng isang evil beast. Gamit ang lahat ng natitira niyang lakas, inactivate niya ang kanyang internal energy at sinugod ang Wild Fury. Sa tingin mo ba natatakot ako sa'yo? Umungol ang Wild Fury, at muli, liwanag ang kalangitan at tinamaan ng kidlat si Master Mag-era. Nang makita ang nangyari, nakahinga ng maluwag si Daryl, at tahimik siyang lumipad sa hindi kalayuan habang nagre-recover ang kanyang kapangyarihan. Mabilis na lumipad si Morticia papunta sa Gaia Continent. Sobrang daming tumatakbo sa isip niya. Hindi siya makapaniwala na ang taong kinuha ang kanyang virginity ay ang parehong taong nagligtas sa kanya. Bilang isa sa 12 Fiend Martyr, nakakahiya para sa kanya na paulit-ulit na protektahan ng isang mortal. Galit na galit siya kay Darren, pero hindi niya naman masisikmurang hayaan itong mamates sa kamay ni Master Mag-era. Gayong tinulungan na nga siya nito. Nakapagdesisyon na siya. Bumaba siya sa isang kagubatan kung saan dali-dali niyang nirecover ang kapangyarihan ng kanyang Fiend Soul. Sa loob lang ng 10 minuto, natapos siya at walang pagdadalawang isip siyang bumalik sa Blazing Sun Gate para tulungan si Derry One. Maging si Morticia ay hindi rin alam kung ano ang ginagawa niya. Kanina lang ay gustong-gusto niya itong patayin, pero parang biglang nagbago ang lahat. Love na ba ako sa kanya? Hindi. Imposible. Bigla siyang namula at umiling. Nakasalalay sa kanya ang kinabukasan ng buong Fiend Soul, kaya hindi siya pwedeng mahulog sa isang mortal. Sobrang bilis ng lipad niya, pero noong mahigit 500 metro na lang ang layo niya, bigla siyang natigilan sa nakita niya. Isang malaking halimaw na kalaban si Master Mag-era. Ang halimaw ay maitim, at nababalot mga naglalakihang kidlat. Kahit na medvo malayo pa siya, ramdam na ramdam niya kung gaano ito
Kalakas at kitang-kita ng dalawa niyang mga mata kung paano walang awa nitong winawasiwas si Master Mag-era. Anong klaseng halimaw yan? Sobrang lakas niya at kahit si Master Mag-era ay walang binatbat sa kanya. Totoo ba tong nakikita ko? Makalipas ang ilang sandali, biglang kinilabutan si Morticia. Hindi kaya, isa yan sa 4 na evil beast na nakakulong sa Infernal Shadow Prison. Noong nakipaglaban ng Fiend Race sa Devil-Sealed Mountain, nasa South Cloud Royal Family siya sa Nine Mainland, kaya hindi niya nakita ang Wild Fury, pero bilang isa sa 12 Fiend Martyr, marami siyang alam kaya nang maramdaman niya ang kapangyarihan ng Wild Fury, tumama kaagad ang hula niya. Nang makita ni Morticia si Daryl, lalo siyang nagulat. 2. Be continued.